Oh my God! Bakit kaya napakadali sa kanilang itilin ang sarili nilang buhay? Lahat naman ng problema may solusyon. Hindi yan ibibigay sa'yo ng Panginoon Diyos. Lahat yan may solusyon. Sisiw lang yan. Kaya mo yan. Yun nga lang, syempre, magkakaiba tayo ng kaisipan. Magkakaiba tayo ng kaya ng dalhin ng kaisipan natin. Yung iba kasi, yan yung tinatawag na na matapang. Isipin nyo, kayang kitilin ang sarili nilang buhay. Ibig sabihin, huwag pala ako. Takot ako dyan Ayoko. May takot ako sa Diyos. Pero hindi naman natin sila pwedeng husgahan yung wala na sila, no? Sa mundong ibabaw. Kung hindi sana ay makarating sila sa kanilang paroroonan doon sa taas. Dahil yung mga, syempre, yung mga ganyan, diba? Sabi nga sa Bible, walang lugar sa kaharian ng Panginoon Diyos. Binigay sa iyo yung buhay. Kaya Diyos lang may karapatang bumawi niyan at hindi ikaw. Isipin nyo yun. Actually, hindi lang iyan talaga yung nangyari. May pangyayari pa noong last month, March 18, meron din nagpatiwakal. At meron din nagtangkang uminom ng bleach. Isipin nyo yun, andali-dali naman nilang gawin yun, no? At dahilan naman nun ay utang sa bangko, utang sa pera, problema talaga yun sa pamilya. Kasi naman yung mga pamilya sa Pilipinas, akala mo naman kung sino makahingi, pati birthday ng anak, pati birthday ng kapatid, mga kaibigan, sasabihan pa na sagot mo ang cake. Isipin nyo yun, dito nga sa ibang bansa, hindi nga tayo makapag-cake. Ako nga dito, ilang taon na, hindi ko naranasan mag-birthday na maganda, hindi ko naranasan mag-blow ng candle. Sana all nagbo-blow ng candle. Makapag-blow nga ng candle sa birthday ko. Bakit ba? Diba? So, dapat naiintindihan na nasa Pilipinas kung anong sitwasyon dito sa ibang bansa. Kasi porkit na nakangiti sa social media, laging masaya, lagi na sa shopping mall, o lagi na gumagala, piling nilang dami ng pera. Kasi dito sa Hong Kong, kasi open country. So, pagkakataon na ng mga OFW na pumasyal. Dahil nga sa ibang bansa, sa ibang lugar na hindi nila kayang gawin tulad ng Middle East, diba? Kahit na gusto nila magsaya, hindi pwede. Walang day off doon. O, diba? Dito sa Hong Kong kasi open country. So, may day off. Anong gagawin? Diba? So, may chance silang ipagkalat ang kanilang emosyon. O, diba? Ang kanilang kasiyahan. Hindi nila pwedeng itago yun. Dahil doon lang inilalabas ng mga OFW ang kanilang kalungkutan. Dahil namimiss nila ang mga anak at kamag-anak sa Pilipinas. Diba? Kaya hinay-hinay lang kayo. Lagi nyo kamustahin ang inyong mga kamag-anak. At lagi nyo, pag kinamusta nyo, syempre, huwag nyo namang sundan ng pautang. Diba? Yung sincere kayo sa pangakamusta. So, yun lang ang masasabi ko dahil talaga nalulungkot talaga ako sa nangyayari dito sa mga OFW na to na nawawala na ng kumpiyansa sa sarili. Kaya, mas pinipili na lang nila na, alam nyo na yun, mawala.